Day 26 Squat Challenge 2025 Gout Treatment. Kamusta na po kayo mga ka-healthy? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Salamat po sa Diyos sa isang panibagong araw, isang panibagong pag-asa. At sa pagkakataong ito sa aking pag-i-squat para hindi masayang po ang inyong, mayroon naman din akong ibahagi sa inyo. Ang aking bahagi patungkol naman din sa mga salita ng Diyos o mga nakasulat sa Biblia. Patungkol din ito sa pagsasanay ng katawan. Ito po ay nakasulat sa isang talata sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 8. Ganito po ang nakasulat: sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya itong aking ginagawa na pag-squat, ito po ay pagsasanay ng katawan. Pero sinabi sa Biblia, may kunting pakinabang. Kunti lang po ang pakinabang nito pag ikumpara natin sa pagsasanay ng kabanalan. Bakit ang pagsasanay ng kabanalan? Sabi sa Biblia, sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay nito at sa darating. At ang isang kabutihan ng pagsasanay ng kabanalan, hindi lang na pinakikinabangan sa lahat ng bagay, mayroon pang pangako sa buhay na ito at sa darating. Ano namang ang ilang mga pangako sa buhay na ito ayon sa Biblia? Basahin naman natin dito sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 2, basa: sapagkat sa karamihan ng araw at ng mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Mga ilan lang yan na mga pangako ng Diyos dito sa buhay na ito. Ano naman ang pangako ng Diyos sa darating? Mababasa po natin yan dito sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo ay 25, basa: at ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yun po ang pinakamahalagang mapakinabangan natin sa pagsasanay ng kabanalan, ang buhay na walang hanggan.